Okay, tara. Pag-usapan natin ng isang, napaka-interesanting tao. Ang pangalan niya, Narciso Olalo. Isa siyang faith healer dito sa Pilipinas at, yung mga sinasabi niya tungkol sa sarili niya, talagang agaw pansin as in. At, hindi to biro kasi ayon mismo sa sarili niyang CV, sinabi niya na hindi lang daw siya basta-bastang instrumento. Siya raw yung, get this, #1 instrument na pinili ng Diyos para maghatid ng kanyang mga mensahe. Grabe, di ba? #1. Pero dito pa lang, nagiging mas kakaiba na yung kwento. Kasi ayon sa kanya, direkta niyang tinanong daw ang Diyos kung ano ba dapat ang itawag sa kanya. At yung sagot, hindi raw propeta, hindi rin daw mensahero. So ano? Ang tawag daw sa kanya ay calling. Oo, calling. At dasi sa paliwanag niya, para siyang isang, kumbaga, on-call para sa Diyos. Gets? So kapag may mensahe na kailangang iparating, siya yung tinatawag. At itong konsepto na to, yan mismo ang pundasyon, ang pinaka-core ng lahat ng mga sinasabi niyang kakayahan niya. So, punta naman tayo sa mga kapangyarihan niya. Ano nga ba ang mga kayang gawin ng isang calling? Well, bukod pala sa titulong yan, may isa pa raw siyang tawag sa sarili niya, isang astral healer. At bilang isang astral healer, hindi lang daw siya basta-basta nakakakita ng hinaharap ha. Ito yung pinaka-crucial na punto. Yung mga nakikita niya, hindi raw yung tiyak na mangyayari. Pwedeng-pwede raw itong mapigilan. Pero, may isang malaking pero. Kailangan daw maniwala ang mga tao sa mensaheng dala niya. So para isummarize, tatlo yung mga pangunahing claims niya. Number 1, nakikita niya ang future. Number 2, nakikita niya ang mga kasalanan ng mga tao. At number 3, nakakapagpagaling daw siya gamit lang yung boses niya. At syempre, para suportahan lahat yan, ang dami niyang kwento. Okay, for example, isa sa mga pinakadetalyadong kwento niya, yung tungkol daw sa pagkamatay ng sarili niyang pinsan. Sabi niya, nakita na niya to 3 buwan bago pa man mangyari. As in, 3 months before. Sinubukan daw niyang mag-warning sa pamilya, pero ayon sa kwento niya, walang naniwala sa kanya. At sa huli, ayon na nga, nangyari mismo yung nakita niya sa pangitain. Pero di lang future ang kaya niya makita, pati rin daw ang nakaraan. Specifically, yung mga kasalanan ng isang tao, gaano man daw yan katagal nang naitatago. Kahit pa matagal nang patay yung tao, nakikita pa rin daw niya. At yung mga detalye, grabe, sobrang specific daw. May kwento siya tungkol sa isang lalaki na umamin daw sa kanya na pumugot ita ng ulo. Meron naman isang dating madre na inaamin daw ang isang lihim na relasyon 25 years ago. Imagine that! Ayon kay Olalo, kinumpronta niya yung mga taong to at lahat sila umamin daw na totoo yung mga nakita niya. So ito ngayon yung malaking tanong, di ba? Kung mayroon siyang ganitong mga abilidad, ano ba talaga ang misyon niya? At dito ngayon papasok yung isang patakaran na para sa kanya as in non-negotiable. Zero, wala. Ganyan daw. Yan daw ang bayad sa lahat as in lahat ng kanyang serbisyo. Pagpapagaling, pangangaral, konsultasyon, lahat libre. Bakit? Kasi yan daw yung direktang utos sa kanya, huwag mong ibenta ang aking mga salita. Simple as that. Kaya naman yung mga krusada niya o yung mga healing missions, lahat yan libre. So saan galing ang pondo? Dito ka mapapaisip, galing daw sa sarili niyang bulsa mula sa sahod niya sa kanyang regular na trabaho. Kasi para sa kanya, yung paggaling hindi yan nakukuha sa pera. Nakasalalay daw ito sa 3 bagay. Tinawag niya itong ang 3Ps ng pananampalataya, na isa na namang direktang mensahe raw mula sa itaas. Siyempre, dahil sa ganitong paninindigan, na dapat libre ang lahat, hindi mo maiiwasan, di ba? May mga mababangga talaga siyang ibang mga grupo o individual, lalo na yung mga naniningil para sa kanilang mga serbisyo. Para sa kanya, sobrang linaw ng pagkakaiba. Sa isang side, nandoon siya na nagtatrabaho at gumagastos mula sa sariling sahod para sa misyon niya. Tapos sa kabilang side naman, andoon yung mga tinatawag niyang bulaang propeta. Yung mga ginagawa raw negosyo ang salita ng Diyos. Pero anong nangyayari sa mga taong hayagang nagdududa o kamukontra sa kanya? Well, dito sa mga kwento niya, may isang pattern na lumalabas. At medyo nakakabahala yung pattern na to. Halimbawa, may kwento siya tungkol sa isang pastor na tumutol daw sa isa niyang krusada. Ang nangyari raw sa pastor? Biglang na-stroke at namatay. May isa pa,
Isang pinsan daw niya ang tumawag sa kanya na bulaang propeta. Paglipas lang daw ng ilang araw, na aksidente yung pinsan niya sa motor at nakomatos. At isa pa, may isang buong pamilya raw na nagsalita laban sa kanya. Yung sumunod na nangyari, yung bahay mismo nila, tinamaan daw ng kidlat. So nakikita nyo na yung pattern, di ba? Okay, so sa huli, saan ba tayo dadalhin ng lahat nito? Ang buong narrative niya, ang buong kwento niya, umiikot lang talaga sa iisang bagay, ang kapangyarihan at yung mga posibleng konsekwensya ng paniniwala. Kasi ayon sa kanya, ito yung pinakamensaheng natanggap niya noon pa mang 2013. At ito rin yung paulit-ulit niyang sinasabi, na ang mga naniwala sa kanya, sila yung mapalad. At yan ang nagiiwan sa atin dito sa huling mensahe na to. Isang pahayag na, depende kung paano mo titingnan, ay pwedeng isang pangako sa mga naniniwala o para sa mga hindi, isang medyo nakakakilabot na babala